Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at alam ko ang bawat isa ay palaging nagsisikap na maging mabuti. At ang mga pagninilay na ito ay maging mabunga. Amen? Sino lang ba sa atin ang walang maraming pinagkakabalahan? Lahat tayo ay maraming pinagkakabalahan. Ako, sa totoo lang, sa aking pagiging pari, marami rin akong pinagkakabalahan sa aking ministry, sa aking school, sa eskwelahan na kung saan ako naka-assign. At nag-aaral pa ako. Minsan nakaka-stress, pero tiwala lang sa Panginoon at pahinga din konti. Kasi minsan pag hindi tayo marunong magpahinga, baka umagsak ang ating katawan at tayo magkasakit. Kaya gayon din kayo mga kapatid. Mag-iingat din kayo, manalangin, magtiwala sa Panginoon, at pagsikapan na maging mabunga ang lahat ng ating ginagawa. Amen? Sa araw na ito, araw ng Sabado, nasa ika-20 araw sa buwan ng Hulyo, 2024. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 14 hanggang 21. Dito makikita natin na si Jesus sa kanyang patuloy na pagpapalaganap ng mabuting balita, ng kagandahang loob ng paghahari ng Ama, ang mga salita na binitawan niya, ang kanyang pagsasabuhay sa magandang balitang ito ay nagbigay talaga ng pag-asa sa nakakarami. Di ba nakakatuwa at napakaganda? Siguro para sa akin, mas magandang pagnilayan din natin ito, na tayo rin mismo sana ay makapagbigay ng pag-asa sa bawat isa. Ano man ang ating estado, ano man ang ating katayuan sa buhay, kahit puno man tayo ng mga problema, puno man tayo ng mga pagsubok sa buhay, huwag natin kalimutan na kahit sa ating makakaya lang ay maging saksi tayo ng pag-asang itong ating itinatamasa sa Panginoon sa kanyang kabutihan, at maipaabot at maipahayag din ito, maipadama ang pag-asang ito sa ating kapwa. Sana maging instrumento tayo ng pag-asa sa bawat isa. Amen? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, Diyos ng pag-asa, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Turuan mo kaming maging tapat palagi sa Ebanghelyo.